Year 1998 hanggang 2003 ay sunod-sunod na lang ang mga nakababahalang insidente sa Sverdlovsk region sa Russia. Ito ay mga missing cases ng mga kababaihan sa rehiyon. Una ay wala pang nakakaalam na konektado lang pala ang mga kasong to. At umabot pa ng ilang taon bago nila makumpirma na kagagawan lang pala ito ng isang serial killer. Ang nakakagalit pa nito ay tinatayang higit pa sa 11 ang nabiktima ng taong to at iilan lang ang nakaligtas. Pero ang mas nagpagulat sa kasong to ay nung aksidente lang itong nalutas ng mga otoridad. Kaya samahan niyo ako ngayon at alamin kung paano nga ba nahuli ang kinatatakutang Sverdlovsk region serial killer. Ang Sverdlovsk region ay dating tinatawag na Sverdlovsk Oblast. Ito ay matatagpuan sa Ural Federal District ng Russia at tinataya namang higit 4 milyon na ang population dito. Binubuo din ito ng 30 distrito na mayroong higit 1,700 na mga rural towns. At sa mga lungsod nga na to nangyari ang sunod-sunod na mga misteryosong insidente simula pa noong late 1990s hanggang early 2000s. Kung saan isang dalaga ang sinakripisyo ang kanyang buhay, mailigtas lang ang kanyang kapatid. Pero bago ito, ang unang insidente ay nagsimula pa noong taong 1998 sa syudad ng Novorosiysk sa biktimang si Maria, 12 taong gulang. September 12 sa taong to, si Maria ay umalis lang sa bahay nila noon at nagpaalam na bibisitahin ang kanyang lola na nasa kabilang nayon para tumulong mag-ani ng mga patatas. Kaso pagdating niya doon ay masama pala ang pakiramdam ng kanyang lola at hindi na sila makakapag-ani pa. Kaya muli na lang sumakay ng bus si Maria pauwi sa kanila at doon naman siya bumaba sa may bus stop. Naglakad lang sana si Maria patungo sa kanilang village. Sa kasamaang palad ay hindi na siya nakaabot doon. Kinabukasan ay nag-file na ng missing case ang kanyang pamilya. Kaso hindi agad sila tinulungan o hindi agad nag-imbestiga ang mga pulis dahil sa rason na kadalasan daw ang makabataan sa kanila ay madalas naglalayas. Dahil sa kakulangan ng aksyon ng mga pulis, kaya mas lalo lang makapambiktima ang killer. At noong February 1999 ay may sunod na namang mabiktima. Ang 13 taong gulang na si Olga ay pansamantala munang iniwan sa kanyang lola dahil ang kanyang ina ay bumisita pa sa nobyo na nakakulong pa sa bilangguan. At noong February 14 ay ang araw na babalik na si Olga sa bahay ng kanyang ina. At naglakad din siya pa uwi. Ilang metro na lang sana ay makakarating na siya sa bahay nila. Ngunit katulad sa naunang biktima ay hindi na nakarating pa sa bahay si Olga. At hindi agad na malayan ang pagkawala niya dahil ang pag-aakala ng kanyang ina ay nagtagal pa si Olga doon sa bahay ng kanyang lola. At ang pag-aakala rin ng kanyang lola ay nakarating na ang kanyang apo doon sa kanyang ina. Nalaman na lang nila ang pagkawala ni Olga matapos inireport ng mga school heads kung bakit hindi na pumapasok pa sa mga klase ang dalagita. Ilang buwan ang lumipas matapos matunaw ang mga snow ay may natagpuan na lang ng mga parte ng isang katawan. At sa pamamagitan ng mga natagpuang gamit at dental records ay nakilala nila ito na ang nawawalang si Olga. May isang inosenteng tao pa ang napagbintangan at na-prosecute sa kaso ni Olga. Ito ay ang kanyang gymnastics coach. Pero dahil sa kawalan ng ebidensya ay later na-acquit ang coach. Noong June 22, 1999 naman, ang 12 taong gulang ni si Kostya Shimirina ay kasama lang ng kanyang mga magulang na bumisita sa kanilang kamag-anak na nasa Novorosiysk para sa isang okasyon. At bandang alas 7 ng gabi ay lumabas muna si Kostya at nagtungo sa may pond. Hinayaan lang siya ng kanyang mga magulang dahil maaga pa naman ang gabi at marami pa namang tao sa labas. Kaso noong papauwi na ang pamilya nila ay hindi na nila nakita pa sa labas si Kostya. Labis namang naapektuhan ang kanyang ama sa pagkawala niya. At ilang buwan lang ang lumipas dahil sa labis na pagsisisi at kalungkutan ng kanyang ama ay tinapos nito mismo ang kanyang sarili. Bigla na lang pumagitna ang kanyang ama sa riles habang mabilis na tumatakbo ang tren. Sa panahong to ay wala pa ring nagduda na isang serial killer pala ang responsable
sa pagkawala ng 3 dalagitang nabanggit. Inilarawan din na mahina umano ang investigasyon sa bawat kaso at walang masyadong progress. Kaya naging advantage na ito sa salarin na makapambiktimang muli. August 12, 1999, ang 11 taong gulang na si Natasha Kozlova ay bigla na lang ding naglaho matapos itong nagpaalam na manguha lang ng mga beres sa gubat. At 2 linggo ang lumipas ay natagpuan na lang ng isang mushroom picker ang labi ni Natasha na nakakalat na sa liblib na bahagi. Kaso, umabot lang ng ilang daang meter radius ang pag-investigate nila sa lugar na to. Kung mas pinalawak pa sana ng mga officers, ay hindi lang si Natasha ang matatagpuan nila dito, kundi matatagpuan din sana nila ang mga labi ng mga nauna pang biktima. October 9, 1999, ang 16 na taong gulang na si Marina ay nadagdag naman sa mga missing persons matapos itong magpaalam na pupuntahan lang ang kaibigan. Sa araw na yon ay inireport ng kaibigan niya na hindi pala nakarating si Marina. At nasuspindi naman ang investigasyon sa kasong to dahil sa kakulangan nila ng lead. Sa kabila ng sunod-sunod na mga biktima, ay mayroon ding mga biktima na nakaligtas. Isa na sa kanila si Lena, residente ng Neviance City. 12 taong gulang lamang siya noong siya ay pinagtangkaang dukutin ng isang misteryosong lalaki habang siya ay naglalakad. Ngunit dahil may mga passerbys sa unahan, ay hindi natuloy ang pagdukot kay Lena at mabilis na nakatakas ang attacker niya. Si Lena ang first survivor at siya din ang unang saksi na nakakita sa itsura ng attacker niya, maging sa kotse na ginamit na isang white Jiguli car. Ang ikinadismaya ng mga nagsubaybay sa kasong to ay kung pinagtuunan lang daw sana ng importansya ng mga otoridad ang inireport noon ni Lena at gumawa sila ng aksyon, ay malamang maaga pa sana nilang mahuli ang killer. Kaso hindi nga ito ginawa noon ng otoridad dahil sa pag-aakalang ibang tao ang nagtangkang dumukot kay Lena. Ito ang panahon na pansamantala munang tumigil at nagtago ang serial killer dahil sa pag-aakala niyang seryoso na nag-iimbestiga ang mga pulis dahil nga may isang saksing nakakita sa kanya. Nang masiguro naman ng serial killer na walang nag-iimbestiga sa kanya, ay muli na siyang bumalik sa pambibiktima. At noong July sa taong to sa Neviance Town, ang 2 magkapatid na sina Katya at ang bunso niyang kapatid na si Nastya ay naglakad lang sa daan malapit sa liblib na lugar. Nagkataong dumaan ang serial killer at nakita sila nito. Sa unahan ay tumigil naman ang taong to at nagtago sa madamong bahagi para i-ambush ang magkapatid. Nang nasa malapit na ang magkapatid ay agad niya silang sinunggaban at si Katya ang una niyang nahila. Sa pagpupumiglas ni Katya ay nakawala siya sa attacker nila at tumakbo siya. Ngunit yung bunso naman niyang kapatid na si Nastya ang hinila ng taong to habang may nakatutok na patalim sa leeg. Ang misteryosong lalaki ay nagdemand naman na bumalik sa kanya si Katya. Kung hindi ay tatapusin daw niya si Nastya. Kaya sa kagustuhan ni Katya na mailigtas ang kapatid niya ay siya na lang ang pumalit sa pagkakabihag. Huling narinig ni Nastya mula kay Katya ay nang pinatakbo na siya nito para tumakas. Noong dumating na ang mga pulis ay nahuli na sila. Natangay na si Katya ng serial killer. Mayroon namang mga saksi ang nakakita sa lalaking sakay sa white Jiguli na kotse. Lumabas ito malapit sa lugar kung saan kinidnap si Katya. Ayon pa nila, nasa 25 umano pataas ang edad ng misteryosong lalaki. Kaya ang impormasyong to ay ginawa naman ng composite sketch ng mga pulis. Kaso hindi pa rin ito naging sapat para matukoy ang salarin. Ito din ang taon na sunod-sunod ding natagpuan ng motorista ang malabi ng una at pangatlong biktima na sina Maria at Kastya. Saka na napagtanto ng otoridad na mayroon ngang serial killer sa lugar nila. By 2001 ay tumigil muna ang serial killer dahil sa pangambang siya ay matunto na. Taong 2002 na nung nag-resume siya sa kanyang pambiktima. July 7 sa taong to, ang mag-inang Natalia, 40 taong gulang, at ang anak niya na si Malika, 9 na taon, ay nanguha lang ng mga wild berries sa gubat. At matapos nito ay naglakad na sila sa highway patungong bus stop.
Saktong dumaan ang isang white Jiguli car at nag-offer ang driver nito na ihahatid sila sa bus stop. Pumayag naman si Natalia dahil pagod na rin sila sa paglalakad. Yun pala, katulad din sa mga naunang biktima ang sinapit nilang mag-ina. Dinukot sila at dinala sa liblib na bahagi. Kinabukasan, natagpuan na lang ang katawan ng mag-ina malapit sa ilog. At ang tanging ebidensya na nakuha ng mga forensics ay ang blue fiber na maaring nagmula sa salarin. At matapos sa mag-ina ay nasundan pa ito ng isa pang biktima na hindi pinangalanan. At matapos nito ay may isa namang dalaga ang nakaligtas. Ito ay ang nagngangalang Olga. Una ay dinukot pala siya ng misteryosong lalaki. Dinala sa gubat, pagkatapos ay ginalaw doon. Tinalian pa ang kanyang binti ng lubid at kinaladkad siya sa tumatakbong kotse ng kanyang attacker. Sa kabutihang palad ay hindi fatal ang mga natamong sugat ni Olga at nagpanggap na lang siya na natuluyan para hindi na siya atakihin pang muli ng lalaking yon. Sa taon ding ito ay sunod-sunod ding natagpuan ang iba pang katawan ng mga nagdaang biktima. Pero noong 2003 ay nagkaroon pa ng panghuling biktima ang serial killer bago siya naaresto. At ito ay noong July 26, 2003. Ang 16 na taong gulang na si Elena ay bigla na lang naglaho. Noong ito ay nag-training sa sports camp nila. Sa sumunod na mga araw na natagpuan ang katawan ni Elena malapit sa sapa. Ang mga missing incident simula pa noong 1998 hanggang sa kaso ni Elena ay aksidente lang palang malutas ng mga otoridad. Isang araw noong August 2003 ay mayroong isang nagpakilalang saksi ang nagbigay ng impormasyon na umano ay nakita niya ang attacker ng huling biktima na si Elena. Ngunit noong tumagal ang interrogation sa saksi, ay napansin naman ng mga investigators ang discrepancy sa kwento nito. Dahil hindi kasi niya ma-describe ang kotse ng sinasabi niyang attacker, sa kabila na isa pala siyang car mechanic. Kaya nagduda sa kanya ang mga investigator. Dahil dito ay temporaryo muna nilang dinitain ang saksi para maimbestigahan nila ito. Ang pinagdudahang saksi ay nagngangalang Yevgeny Petrov, 27 taong gulang. At mas lalo pa silang nagduda sa lalaking to noong nalaman na nila ang kanyang personal background. Si Petrov ay dati na palang naaresto noong 1992 dahil sa salang pagnanakaw ng isang computer. Ngunit binigyan lang siya noon ng suspended sentence sa kasong to. Pagkatapos ay sumali naman siya sa army, pero agad ding na-discharge matapos niyang nakaengkwentro ang kanyang commander na halos ikinasawi nito. Later ay nag-aral naman si Petrov bilang mechanic sa isang vocational school. Pagkatapos ay nakapagtrabaho na siya bilang car mechanic sa Ural Electrochemical Plant. Dahil sa pagdududa nila kay Petrov ay inimbestigahan na rin nila ang apartment nito at pinagtatrabahuan. At dito nga sa drawer ng mesa niya ay natagpuan ang mga hikaw ng huling biktima na si Elena. At maliban dito, ang fiber ng mga damit ni Petrov ay nagmatch din sa fiber na nakita sa isa sa mga biktima. Una ay itinanggi naman ni Petrov ang mga paratang sa kanya. Pero dahil nadagdagan pa ang mga ebidensya laban sa kanya at itinuro pa siya ng ilang mga survivors, kaya isa-isa na lang niyang ibinunyag ang kanyang mga krimen. Pero ang pinagtataka ng mga investigators ay kung bakit una siyang nagpakilala bilang saksi. Una naman nilang hinala ay maaring ginawa ito ni Petrov dahil baka may isang residente ang nakakakilala at nakakita sa kanya malapit sa crime scene. At sa pangamba niya na mapagdudahan ay marahil inunahan na niya ito. Nagpakilala siyang saksi para ma-deflect ang pagdududa sa kanya. Pero yun nga, hindi naging perpekto ang pagplano niya at napagdudahan pa rin siya. Matapos hindi niya ma-identify ang kotse ng sinasabi niyang attacker umano. Noong August 8, 2003 ay formal namang inaresto si Yevgeny Petrov. Sumama pa mismo si Petrov sa mga investigador sa mga lokasyon ng kanyang krimen at detalyado pa niya itong inilarawan kung paano niya ginawa. Ginagalaw pala niya ang bawat niyang biktima, saka na niya sila tinutuluyan. Ang pagnanasa pala sa mga kababaihan ang naging motibo ni Petrov. At umabot pala ng 13 ang kanyang mga naging biktima sa Sverdlovsk region. At 10 sa mga ito ang hindi nakaligtas. Dagdag pa niya,
Kaya niya nagawa ang krimen ay dahil din daw under siya sa impluensya ng isang external force. Ngunit hinala naman ng mga investigators ay maaring sinabi lang ito ni Petrov para mapagkamalan siyang wala sa tamang pag-iisip at ipadala lang siya sa psychiatric hospital imbis sa bilangguan. Kalaunan ay napatunayan naman ng mga psychiatrist na mentally sane si Petrov, kaya natuloy ang kanyang paglilitis. At sa huli ay napatunayan na siyang guilty sa 10 biktima at binigyan naman siya ng life imprisonment. By 2020 naman ay may inamin pa si Petrov na may isa pa daw siyang nabiktima sa ibang rehiyon ng Russia. Kaya ang kabuuang nabiktima niya ay 11. At dito nagtapos ang kwento ng Sverdlovsk serial killer. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa ring tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Randy Piano, Jaisa Mejia, Bilog Maldita, Lezel Villones from Kuwait, Loz Tiniso from Saudi Arabia, Aliyah Atabay, Banjo Guido, Ray Vargas, Maria Monica Roses, Gregorio Milani, Liza the Explorer from Netherlands, Lady Isa, Yed, John Kennedy, Wayward Cyprus, Yem, Elaine Rivera, Your Majesty Blessed by God, Shelly, Ryan Akizuki, Kuya Kilabot, Christina May, Rose Virgin Gabin, Tropang Disangers ng Gataran Cagayan at Pep Sanidad.